Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ng Dark Spectral Sect 100-headed demonic king na si Mount Wu Goddess na si Limei Hua sa lahat na hindi na nila pa ipagsasawalang bahala ang bagay na ito. Matapos ay inutusan niya ang lahat na dalhin dito ang lahat ng mga nakakalat na puwersa ng kanilang cult sa mga stronghold at sabihan na magtipon ang lahat sa lugar na ito sa Yangtze River Hideout. Dahil sisiguraduhin niya ang kanilang paghihiganti at mangyayari ito. Dahil siya mismo ang kikilos ng personal upang paslangin ang head sentinel ng Bandit Union. Makalipas naman ng ilang araw sa ilog malapit sa Yangtze River Hideout, ay ang lahat ay naaalarma dahil sa pagsugod ng grupo nila Yonjuka, kaya naman ay iniutos ng pinuno ng Black Shadow Squad na palibutan ang mga ito, at sinabi na kung sino man ang makakapagdala ng ulo ng kung sino na tinatawag na head sentinel ay mapopromote bilang isang 10-headed soldier. Dahil dito ay naging agresibo naman ang mga mandirigma nito dahil sa magandang alok kapalit ng pagpaslang sa ating bida, nang bigla naman na napaiwas dito si Yonjuka at napaatras sa di kalayuan. Sinundan naman ito ng iba pang mga mandirigma ng Dark Spectral Sect at sabay-sabay na sumugod sa ating bida. Kaya naman ay napasabi na lamang dito si Yonjuka na kung bakit ang mga miyembro ng Dark Spectral Sect ay labis na matataas ang mga kumpiyansa, at hindi ba alam ng mga ito na kahit ang 10-headed soldier na ipinagmamalaki nila ay walang panama sa kanyang lakas, kaya naman ay tinanong nito ang mga papasugod na kung iniisip ba nila na magagawa ng mga ito na makuha ang kanyang ulo, ay nagkakamali sila. Matapos ay sabay-sabay naman na pinatumba ito ng ating bida sa isang pagwasiwas lamang ng kanyang sandata, at napasabi na malinaw na hindi pinapahalagahan ng mga ito ang kanilang mga buhay upang maglakas ng loob na sabudin siya. Nang bigla naman na sinabi ng isa na huwag nitong mamaliitin ang kanilang Black Shadow Squad, at agad na inatake si Yonjuka, ngunit mabilis naman na dinepensahan ito ng ating bida sa pamamagitan lamang ng paglagay ng kanyang espada sa kanyang likudan. Sa nangyari ay nagulat naman na napasabi sa kanyang isip ang umatake na mas malakas pa ito kumpara sa kanilang inaakala, bukod pa doon ay napakadami na nitong labanan na nasamahan laban sa mga kilalang mga mandirigman ng Order Sect, ngunit hindi pa siya nakakakita ng ganitong klase ng halimaw. Matapos ay agad naman na ginamit dito ng ating bida ang kanyang sword controlling technique, at agad na pinaslang ang nagsubok na umatake sa kanya, na agad naman nitong ikinamatay. Nang bigla naman na dumating si Shim Yanggak at napasabi na mukhang napakadami ng mga ito na sumusugod sa kanila, at hindi nito naisip na nagtipon ang lahat ng mga ito sa entrance ng kanilang hideout, at sa tingin niya ay isa itong mainit na pagtanggap para sa kanilang pagdating sa kanilang kuta. Napasabi naman ang ating bida sa pinuno ng hideout na sa tingin niya ay tapos na ito sa pagpapanatili nito sa kanyang pagtatago, at habang kinukuha nito pabalik ang kanyang sandata, ay napasabi ito na mukhang ibinubuka na nito ngayon ang kanyang mga pangil. Sa loob naman ng kuta ng mga ito, ay nagmamadaling nagre-report ang isang nakaligtas sa naganap na pagsalakay ng grupo ng ating bida, at sinasabi nito sa Mount Goddess na ang mga kaaway ay patungo na sa kanila, at ang mga ito ay halos 5 kilometro na lamang ang layo mula dito, at para sa kasalukuyan ay ang kanilang mga bantay at mga dagdag puwersa na nagtungo doon ay tuluyan ng naubos. Sabi pa nito na mukhang sa kahit na anong oras lamang ay magagawa na nilang makapasok sa kanilang hideout, napangiti naman ang 100 demonic king na si Limei Hua, at napasabi na titignan niya kung ano ang patungkol sa sinasabi ng mga itong head sentinel na si Yonjuka, at kung ano ang itsura ng muka nito. Sa labas naman ay ibinalita ng ibang mga bantay na nagawa na ng mga ito ang makapasok sa kanilang tarangkahan, kaya naman ay inutusan ang lahat na manatili sa kanilang mga posisyon. Nang magawa naman na makapasok na ng mga ito ng tuluyan, ay agad na inutos ng isa na agad na isara ang tarangkahan upang hindi na magawang makatakas ng mga ito palabas, at ang lahat ng mga may hawak na palaso ay maghanda upang tumira sa direksyon nila. Matapos na maisara, ay agad naman na inutos ng pinuno ng mga ito na agad na pakawalan ang mga palaso sa mga nakapasok, na agad naman na sinunod ng mga ito, at matagumpay na tumama sa mga pumasok sa kanilang teritoryo. Nagulat naman ang ilan sa mga ito dahil sa hindi man lamang nila ginawa ang umiwas o gumawa ng kontra-atake,
At mukhang may mali sa mga nangyayaring ito, kaya naman nang makita nila ito ng malapitan, ay nakita nila na ang mga ito ay mga scarecrow lamang. Sa nangyari ay napatanong naman ang mga ito na kung saan naman sila nagtungo. Sabi ng isa na mukhang ang makapal na hamog ay naging sagabal upang hindi nila makita ang tunay nilang kinaroroonan, kaya naman ay inutos ng isa na hanapin ng lahat ang mga ito, at huwag hahayaan na makalayo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Isang linggo bago ito, sa isang kagubatan, ay tinanong naman ng kuya ni Nanggang Yon si Yeonju patungkol sa insidenteng naganap noong nakaraang linggo, dahil sa hinayaan nito na pakawalan ang dalawang 10-headed soldier, at dahil sa sitwasyon ay wala silang ibang pagpipilian, ngunit magmula ngayon, ay ang dalawang stronghold na ito ay magsasama upang hadlangan ang kanilang paggalugad sa buong Bandit Union. Napasabi naman si Yang Gak na gaya nga ng sinabi ng swordsman ng Gang ay ang pagpapatuloy sa kanilang pagpapatrol ay maaaring maging mapanganib na, at ang kasunod na mountain hideout ay siguradong madaming mga nakaabang na mga Dark Spectral Elite. Dagdag pa nito na kung ikukonsidera kung gaano kapanganib ang dulot ng apat na 10-headed soldier na kanilang nakaharap, ay ang kasalukuyan nilang puwersa, ay ang paglaban sa mga ito ay napaka-imposible. Sabi pa nito na kapag ang isang 100-headed demonic soldier ay nagawang makisali dito, ay hindi na matatawag na isang labanan iyon, ngunit isang pagpatay na mula sa puwersa ng mga Dark Spectral Sect, at ang padalos-dalos na pag-atake ay magsasanhi lamang ng walang saysay na sakripisyo, kaya naman ay bakit hindi muna sila umatras at ayusin muna ang kanilang magiging stratehiya. Sinang-ayunan naman ito ni Yeonju at napasabi na may punto ang sinasabi ng matandang si Shim Yang-gak. Dahil sa totoo lamang ay hindi pa nito nakita kung gaano kalakas ang isang 100-headed demonic king, ngunit kung magpapakita ito kasama ng hindi mabilang na mga 10-headed soldier, ay ang kanilang puwersa ay nasa hindi magandang sitwasyon, at kahit na masabi nilang magawa nga ng mga ito na mapaslang ang isang 10-headed soldier ng paisa-isa, ay hindi nila alam kung anong klase ng halimaw ang magiging anyo ng mga ito. Napasabi naman si Nanggang Yon na kahit magpatuloy sila o hindi sa pagpapatrolya ay ang sitwasyon ay hindi pa din naman magbabago, dahil ang Radiance Manor at ang Mount Wu dwelling ng Dark Spectral Sect ay makikita sa di magkalayong lugar, at kahit paibahin nila ang kanilang daanang tatahakin, ay hindi nila magagawang maiwasan ang mga pagsalakay. Sa halip ay kailangan nilang magpanggap sa pagpapatuloy sa pagpapatrolya upang magawang mautakan ang kanilang mga kalaban, at hayaan ang parating na Alliance of Justice na umatake mula sa kanilang likudan. Agad naman na sinang-ayunan ito ng kanyang kuya, nang napasabi naman ang kasama nila na nakita nito ang sagot sa sulat na mula sa Alliance of Justice noong nakaraang araw, at ayon dito ay maglulunsad ang mga ito ng digmaan. Ang mga ito ay pinamumunuan ng 3 sa mga 10 Greatest Master, at ilang daang mga martial arts elites na sumagot sa pagpapatawag na isinagawa sa buong Murem sa kada sect division. Sabi ni Nanggang Yon na dahil sa ang parehas na sect division ng Dark Spectral Sect ay nakafocus lamang sa kanila, ay ang mga ito ay hindi alintana na ang mga puwersa ng Alliance of Justice ay nagawa ng makisali sa labanan, kaya naman ay ang ibig sabihin lamang nito ay sila ang magiging pain sa taktikang ito. Napasabi naman si Yang Gak na kung magagawa ba nilang matagalan ang plano na iyon hanggang sa magawa na ng mga Alliance of Justice na makidigma sa mga ito. Sumagot naman ang dalaga at sinabi na sa kasalukuyan nilang estado ay hindi, ngunit kung magagawa nilang gamitin ang lokasyon sa Yangtze River Hideout, na kasalukuyang kontrolado ng Mount Wu Goddess na si Li Meihua, ay maaaring maging posible ang kanilang plano. Sabi pa nito na ang lugar na iyon ay kilala sa pagkakaroon ng makapal na mga hamog, at ang kagubatan malapit sa ilog ay ang magpapadali ng kanilang pagtatago, at sapat na iyon para sa kanila na makapagbigay ng sapat na oras hanggang sa makarating ang puwersa ng Alliance of Justice. Subalit sabi nito na hanggang sa magawa nilang makapasok sa Yangtze River Hideout, ay ang kanilang mga kaaway ay inaasahan na magbibigay ng kanilang buong puwersa upang salubungin sila.
Susubukan ng mga ito na ikulong sila sa loob ng kanilang hideout upang mas madali ang pagpaslang ng mga ito sa kanila, at ang halos lahat ng puwersa ng mga ito kagaya ng 10-headed demon soldier ay nasa loob ng sect division na iyon. Kaya naman ay kailangan nilang maghiwalay bago pa magawang makapasok sa tarangkahan ng mga ito upang magdulot ng matinding kalituhan, at hayaan na sundan sila ng puwersa ng mga ito upang mapakalat ang kanilang puwersa habang hinahabol sila at magbigay ng pagsasayang ng oras sa abot ng kanilang makakaya. Sabi naman ng kuya nito na naiintindihan niya ang plano sa pagkuha ng oras para sa pagdating ng puwersa ng Alliance of Justice. Ngunit kapag hinati nila ang kasalukuyang puwersa nila gaya ng suhestyon ng kanyang kapatid, ay hindi ba magiging napakahirap para sa kanila ang matagalan ito bago pa magawang makarating ng karagdagang puwersa ng Alliance of Justice? Sinagot naman ito ng ating bida at sinabi na kung ito ang kaso, ay magpapadala siya ng request para sa karagdagang puwersa mula sa Bandit Union. Napasabi naman ng matandang si Shim Yanggak na naiintindihan niya, dahil sa ang Bandit Union ay mayroong mga mountain hideout sa buong Central Plain, kaya naman ay magagawa nitong makapagpadala ng mga suporta sa lalong madaling panahon. Bukod pa doon ay kapag ito ay manggagaling sa ating bida ay nakakasigurado siya na tatanggapin ito ng lahat ng walang kahit na anong pag-aalinlangan, ngunit galit naman siyang sinabihan ng ating bida na kung talagang naiintindihan niya iyon ay bakit hindi na siya kumilos at agad na magpadala ng mensahe gamit ang uwak sa Bandit Union, na agad naman na sinang-ayunan ng matanda at sinabi na agad na siyang kikilos. Dagdag pa ng ating bida na maaaring makarating sila sa Yangtze River Hideout sa loob ng 1 linggo, kaya naman ay kailangan nitong sabihan ang Bandit Union na siguraduhin na ang dagdag puwersa ay magagawang makasama sa kanila sa oras na iyon, dahil kung hindi ay sinisigurado niya kasama ang matandang si Shim Yanggak sa papaslangan niya pag hindi nangyari ang ninanais nito. Matapos na may grupo ang pagpapatrol, sa sumunod na araw naman, ay mabilis na nakarating ang uwak na may dala ng mensahe sa Bandit Union. Kaya naman nang makita ito ng Shattering Heaven Demon Lord ay nagtaka ito, dahil sa nakatanggap na siya ng mga balita nitong nakaraan lamang, ngunit mukhang nagawa na ng binatang iyon na madurog ang ikatlong mountain hideout ng ganun kabilis, kaya naman ay agad na niyang kinuha ang liham na dala ng ibon, at agad na binasa. Samantala sa Alliance of Justice, ay habang may ginagawa ang Martial Alliance Lord, ay nagmamadali naman siyang hinahanap ng kanyang alalay, dahil sa may dala itong mahalagang mensahe. Kaya naman matapos na mabasa ito, ay napasabi naman siya na ang lahat ay naaayon sa kung ano ang kanilang plano, at ang lamang ay nakapabor sa kanila sa pagkakataong ito. Sabi pa niya na labis siyang nababahala patungkol sa pagsama ng kung sino na mula sa Chaos Sect sa kanilang puwersa na sasalakay, ngunit wala silang sapat na lakas upang pagtalunan pa ang ganitong klase ng bagay ngayon. Sa lugar naman ng Bandit Union ay masayang napasabi naman ang Shattering Heavens Demon Lord na talagang nagawa ng batang iyon ang kanyang misyon ng mahusay, kahit na hindi siya tunay na masaya patungkol sa pakikipag-ugnayan nito sa mga bastardo ng Alliance of Justice, ngunit hindi niya hahayaan na ang kanilang head sentinel ay mapunta sa hindi magandang sitwasyon kasama ng mga ito. Kaya naman ay sa kaparehas na oras, ay sinabi ng Alliance Master Lord sa mga kasamahan nito na isabi sa lahat na ang unang aatakehin ay ang lugar ng Radiant Manor, at ng Mount Woodwellang, at pinahanda ang lahat na aalis sila dito 2 oras magmula ngayon. Sa kabilang banda naman ay natutuwa dito ang pinuno ng Bandit Union, dahil sa matagal-tagal na din mula nang huli siyang makakita ng pagdanak ng mga dugo, kaya naman sila bilang mga Bandit Union, ay magtutungo na din sa kinaroroonan ni Yonjuka. Sa kinaroroonan naman nito, ay napapaisip ito ng malalim, sabi nito na 7 araw magmula ngayon, ay sa wakas ay magagawa na niyang makalaban ang 100-headed demonic kings. Subalit sa huli ay naging siya ang fronta ng digmaan sa pagitan ng Dark Spectral Sect at ng buong martial world, ngunit hindi na mahalaga para sa kanya ito ngayon. Dahil kapag hinayaan nila na magpatuloy ang kasuklam-suklam, madumi, at kasamaan ng mga ito ng may ganap na kalayaan, ay maaaring mawalan siya ng mga taong nais niyang protektahan. Totoong hindi ito magiging madali, ngunit kailangan niya na lumakas pa sa ngayon,
dahil kailangan niyang protektahan ang lahat, dahil kung hindi niya makakayang makapagpatamba ng isang 100-headed demon soldier, ay walang saysay ang lahat ng ito. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa pagdating ng babae sa kinaroroonan niya, kaya naman ay tinanong niya ito kung may kailangan ba siya sa kanya, hindi naman siya sinagot nito bagkus ay sinabi na dapat ay hindi ito lumalabas sa ganito kalamig na panahon, kaya naman ay niyaya na niya itong bumalik na. Nakita naman ito ng dalagang sinanggang yon, upang agad itong umalis malapit sa kanila, na napansin naman ng dalawa na parang may kakaibang nangyayari dahil sa hindi sila pinansin nito. Kaya naman sa di kalayuan, ay napapatanong ang dalaga na kung sa ganito lamang ba ito magtatapos. At inulit ang sinabi ng dalagang kausap ng ating bida patungkol sa pagiging malamig ng panahon kaya naman ay agad nitong niyaya ang ating bida na pumasok na, sa nangyari ay narinig at nakita naman ito ng dalawa, kaya naman ay sinabihan ng kuya nito ang matandang si Shimyanggak na magpanggap na lamang ito na walang kahit na anong nakita at narinig, na agad naman niyang sinang-ayunan. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.